DCMM Balita Ngayon. Mga naghain ng ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagtungo sa tanggapan ng House Speaker. Naritong kumpirmado. Siguradong balita mula sa Kamara. Hati ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam. Trisha, sa press conference kaninang umaga, sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na isa rin sa mga nag-endorso ng naturang reklamo. Ito ay para ipaalam kay House Speaker Faustino D. III ang nangyari kanina sa tanggapan ng Secretary General kung saan hindi umano tinanggap ng Executive Director ang kanilang complaint. Ibinahagi rin ni Tino na sa kanilang pakikipagdialogo kay Executive Director Jose Marmoy Salonga, sinabi nitong wala umanong otorisadong tatanggap sa reklamo. Lumipad kasi patay 1 si House Secretary General Sheloy Garapila para tanggapin ang parangal mula sa Taiwan Ministry of Foreign Affairs bilang dating Manila Economic and Cultural Office o MECO bilang chairperson at president. Ang panawagan natin sa kanya ay tanggapin ito, tiyakin na matanggap ito at tiyakin na maisama sa order of business para matiyak na kasama ang lahat ng ito sa iisang impeachment proceeding lamang. Iginiit ng mga endorser at halos 40 complainants na maituturing ang kanilang reklamo na filed and served. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM. Maraming salamat, Pamela Vasquez. Sa entertainment, inamin ng OPM singer na si Jed Madela na ang totoong dahilan ng malaking pagbagsak ng kanyang timbang ay para mapangalagaan ang kanyang kalusugan. Sinabi ni Madela, nararamdaman na niya ang hingal at pagod doing full-time show performances, kaya mas naging seryoso siya sa pagiging fit. Gusto rin niyang maganda ang dating sa TV, lalo na't kadalasang payat ang mga kasama niya sa ASAP. Kasabay nito, excited si Jed para sa Champions of the Heart concert ngayong Valentine's Day, kung saan makikipag-collaborate siya kina Martin Rivera, Clarice de Guzman, Jonah Viray at Sofronio Vasquez na tinawag niyang Dream Collaborations. Handa na rin si Jed na makipagsabayan sa biritan at heartfelt storytelling para sa mga manonood sa February 14 sa Marriott Grand Ballroom. Yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trisha Lindo. DCMM Balita Ngayon. Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney! Hello Attorney! Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Hello Attorney! Magandang Huwebes ng hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po para sa Hello Attorney sa DZMM kasama ang kanyang napakagandang partner Liza Aquino. Hello po sa ating lahat mga kapamilya. Nakatawid na tayo sa Hump Day Wednesday. Ibig sabihin, kaunting tulog na lang. Weekend na ulit, partner. At hinaharap na natin ang huling linggo ng unang buwan. Grabe. Isang month lang yan. Oo. Ang bilis ba, partner? Bagal na bagal ako, partner. Talaga? Ang daming mga Para nangyayari. sa akin naman, ang daming nangyayari. Oo. Kaya parang shoes. Talagang ang bilis. kapag may mga nanonood nakikinig ngayon na nagtatanong na gaano ba kahirap ang trabaho ng pagiging ng isang journalist, talagang dapat malakas ang stamina mo. Kasi hindi mo talaga alam anong mga pwedeng pumutok na balita sa Correct. isang araw. And January pa lang, pumutok, nagkaroon ng phreatic eruption ng Mayon, di ba? Kanlaon at May Taal. Oo, diba? si Bong Sabay-sabay. Revilla. Or iba-iba yung uri ng pagsabog. Diba? Pero Ito, pasabog, kamakailan lang, di ba? ayan, Oo. ibang uring
political na pasabog naman. Oo, ito crime actually, 'di ba? Mga bisig sabongeros na nalabasan ng arrest warrant na naman si Atong Ang. And speaking of na At naman, kumbaga, Bougainvillea. medyo positive yan dahil kumbaga umuusad na yung paggulong Oo. ng katarungan sa mga Oo. kaso na ito na matagal nang naghihintay. Oo, taon ang hinintay bago ito umusad ulit, 'di ba? Tama. So talagang is 2026 the year of redemption? Pwede. Is it the year for holding these people accountable? I-claim na natin yan, I-claim partner. na natin yan. Nasa unang pa lang tayo ng buwan. Let's claim it na February may mangyayari naman na panibagong magagandang development po dito sa ating bansa. But of course, ang mahalaga po dyan, bawat pong eksenang nangyayari, alam po natin ang mga batas na nalabag ba ng mga tayong to, yung mga batas na dapat alam natin para maiwasan po natin tayo mabiktima ng iba't ibang klase po ng krimen at ng modus. At syempre po, may kinalaman nga po dyan maya-maya lang itong ating pag-uusapan. May mga pasabog din na nangyari at nag-trending sa social media kamakailan. Hihimayin po natin yan in just a few minutes. But of course, hello po muna sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa Sky Cable Channel 26. Gising-gising, alam ko, alauna at alam ko patay na oras. Pero sikapin po natin makinig. Maganda pong ating pag-uusapan ngayon. Hello din po sa lahat ng ating kapamilya sa buong mundong nakatutok sa The Filipino Channel, I1 TFC, YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradyo. At syempre, hello po sa lahat ng mga nasa kalsada. Yung mga favorite po namin dyan, nakikinig dito po sa... DZMM, numero 1 sa aksyon. Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Ito na, nakikita ko na nga yung mga nasa live stream natin ngayon. Nagmamagandang morning, afternoon, Sila, evening buhay na sila. na buhay, partner. Hello. At syempre, kung kayo po may katanungan, ay pwede nyo na po yung ipadala sa aming pong hotlines, partner. 0919-278-3000 po yan. At pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673 po. Kaya, Oh, tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney! natutuwa ako na kulay DZMM pala tayong dalawa Oo ngayon, nga, partner. nagulat diba? din ako. Sakto din naman yung balat ko na naninilaw na rin, partner. Sobrang puyat. So, very Hindi naman red, halata. blue, yellow Ang na tayo, nakikita kong partner. dilaw yung nasa background mo Oo na nga DZMM yellow. Oo. Naninibago pa ako na wala na yung mga Christmas decorations dito, partner. Babalik Enjoy ko natin yun, kung gusto mo. Babalik na. Pag HA lang, no, ikakabit lahat ng decoration, tapos tatagalin sa action ngayon. Dagdag na trabaho sa kanila. Dagdag na trabaho. Sabi lang, grabe itong dalawang to. Papatimpla na nga ng kape. Gusto pa ng decoration. But anyway, sa oras para 1:08 ang hapon, atin na pong alamin ang ating Thursday lesson. Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Hello Attorney! Ayun nga po mga kapamilya, kahapon ay meron po akong scoop. Una po namin itong nabalita sa ABS-CBN News kung saan nga pong naaresto ang isang Russian national, mga kapamilya, dahil po nag-viral siya sa iba't ibang mga social media matapos po niyang sabihin dito na siya po ay pumunta sa Pilipinas, nagmumura po siya at papakalat pa daw po niya ang HIV dito po sa Pilipinas. So talaga namang pinag-usapan po ito sa social media. Marami pong natakot, natagpuan po itong dayuhan na ito sa bahagi ng Taguig. At nang mag-viral nga po yung social media, agad naman po, napakasipag naman talaga naman ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit at nagkasa sila ng operasyon at ayun nga po natuntun nila itong dayuhan dito sa isang condominium unit sa Quezon City. Kahapon po yan, 3:00 pasado. So ating po pag-uusapan ngayon ay ito po, I think ako pa lang po meron neto sa lahat ng media. So meron na po siyang kanya pong mugshot. Ayan. So it was Aba. sent to me by the source. Nung But anyway, undesirable alien. Ito na nga, nakalagay nga dito sa kanyang mugshot na siya ay undesirable because of violating or ito yung acts posing threat to public safety and Yan. interest. So may kinalaman nga po dyan ang ating hihimayin ngayon. Dito po, ano po ba ang may batas ba specifically for this kinds of Actually, incidents? marami, partner, pero yung pangunahin, yung ating immigration law na ipinatutupad, kagaya ng sinabi mo, masigasig na ipinatutupad ng ating BI or Bureau of Immigration na kahit hindi nyo po tinatanong, sasabihin po namin na yan ay under ng ating Department of Justice. Yes. So, lahat po yan ay mayroong, kumbaga, oversight at syempre, supervision and control ng ating Secretary of Justice. Bakit po yan mahalaga? Sapagkat, dito po, pinag-uusapan natin paglabag ng batas ng isang alien or non-Filipino. Foreigner, dayuhan. Opo, tandaan natin na ang ating Secretary of Justice at lahat ng kanyang mga
public prosecutors, yung bumubuo ng National Prosecution Service, both yung state prosecutor na nasa DOJ at yung mga provincial prosecutors na sa lahat ng probinsya at yung mga nandoon sa level naman ng city at municipality. Sila po yung mga nagko-conduct ng preliminary investigation at mga nagpo-prosecute din po in court doon sa mga criminal cases or criminal proceedings. Bakit ko po Okay. yan dinidistinguish? Sapagkat dito po hindi kinasuhan yung foreigner o anong nationality ba niya, partner? Russian ba siya? Or, Siya ay Russian, partner. At, nationality. I think ang plano ng Bureau of Immigration, I spoke with them, i-verify kung may other criminal offenses. Yan. Kung wala, deportation. Opo, kasi dito, kumbaga, to distinguish it, para makita po natin yung kaibahan, dito po may pagka-administratibo ang proceedings. Yung Oo. Bureau of Immigration, Oo. alam natin yan ay Executive Office under the Department of Justice. Oo. Yan ay mayroong quasi-judicial function. Function. Tinitimbang niya sa pagpapatupad niya ng immigration law ng Pilipinas, tinitingnan niya, meron ka bang violation, yung bang ginawa mo, Oo. acts, o yung bang hindi mo ginawa pero dapat ginawa mo, omission, ay violation ng any law in the Philippines. Sapagkat Okay. yung paglabag sa batas ng kahit na sinong foreign national ay maituturing din na paglabag sa immigration law at doon papasok yung kanyang pagiging undesirable Hindi ba siya, alien. Hindi ba siya pwedeng pakulong dito for merely spreading the Okay, threat? so yun, titignan natin ano ba yung pwede siyang i-prosecute. Oo. So, unang-una, kasi pag sinabi mong binibigkas niya, magkakalat siya ng HIV. Ibang usapan yan sa aktual na pagkakalat nagkakalat niya. ng HIV. So, kung tutusin, okay. kagaya nun, pwede mong ipangalandakan, papatay ako ng tao. Yeah. Hindi yun krimen. Ha? Oo. Talaga? Kasi hindi naman siya, partner, kailangan mo kasi, pag sinabi mo papatay, murder yan. Yes. At hindi kasama sa elemento ng murder yung pagbigkas. Okay. Ang Anong elemento pwedeng dyan, offense yung yan? mismong, kumbaga, lethal blow o Okay. lethal shot. Oo. At syempre, yung illegal act na yon na nagresulta sa kamatayan ng Oo, isang sorry. tao. Tinitingnan ako ni Jory siya habang binibigay niya yung kape ko, kinakabahan ako tuloy inumin. Sabi pa naman sa akin, sabi niya, Wala namang deklarasyon na meron siyang tatanggapin balak ko ba to? pumatay, partner. So dito, partner, yung kanyang ginawa, kung tutusin mo, maraming bagay, pero ang obvious, nakakaasar. Hindi ba? His aim is to taunt, is it? Oo. Okay. O nakatatakot. Lumilikha ng takot. Kagaya nun, Oo. sa report, maraming, paano siya paano kung makakalat? nag-cause ito ng panic sa mga tao? Okay, 'di ba? Dati merong mga nanloloko o kaya hindi ko alam kung totoo ba, yung meron daw daladalang injection syringe. o syringe, Oo. 'di ba? Na parang Hiringgil sinasabi lang. na infected with HIV or AIDS. Oo. Yun ang pagkakalat nila. Pero ito actually, partner, lang kumbaga binibigkas. So Oo. kung tutuusin, hindi yun ang kanyang, yung tenor ng kanyang salita. Walang krimen doon. Okay. Ang krimen ay yung nalilikha niyang takot, nalilikha niyang inis o pagkaasar doon sa mga nakakarinig. Username pangalan niya sa TikTok, may inis ka Ano? na, bubulo ko sa'yo mamaya. Okay, bastos. Oo, bastos. Okay, Sobrang so, lala. At tinignan ko yung ilan dun sa mga tinatawag na video, may pagka-bastos din in the sexual sense. Yes, Di ba? partner. Meron siyang mga... Sexual slur and... Yun. So, kung tutuusin, yun ang mga maituturing natin na paglabag sa batas ng Pilipinas na kasabay paglabag din. Tandaan natin, yung pagpasok ng sino mang non-Filipino or foreign national sa bansa natin, yan ay isang pribilehiyo. Yup. Hindi bagamat lahat, Pilipino man o hindi Pilipino, Oo. meron tayong tinatawag na right to travel Yes. in and out of the country, right to go home, right to
Siyempre, doon sa mga walang visa, siyempre, doon sa ibang may required na visa, kailangan mo daanan yung visa Proseso. process bago ka maka-exercise ng iyong right to travel. Pero habang nandun ka, partner, whether Filipino ka o ibang nationality, subject ka. Kailangan mong sumunod sa mga batas nila. Oo. Otherwise, kung Pilipino yan na nasa ibang bansa na lumabag Oo. sa kanilang batas, pwede, number one, pwede kang ma-prosecute criminally for Si violation of Vitaly, their... may unang Russian partner. Correct, diba? Si Vitaly Zodorovetsky. Meron siyang mga ibang criminal cases sa ibang bansa at pinagdusahan niya yun, nakulong Sa siya atin doon. din, 290 days. Oo, nakulong din siya dito. At dahil yan, merong nakafile sa kanya unjust vexation Vexation. tsaka Nagnanakaw theft ba? kasi, oo. Kinuha niya yung industrial fund, malaki, Oo. di ba? Yun talaga ay merong nakita At yung kang, sombrero acts. nung gwardiya. Pero dito, partner, kumbaga, hindi na umabot doon sa Puntong yun. nauna niyang kababayan. Russian din ba yun? Oo, ano ba meron sa mga... Kumbaga, bansang to. yun, nakasuhan ng kriminal, pinagdusahan niya. Oo. Dito, natatanda mo, kahit anong paglabag sa mga batas ng Pilipinas, meron lagi provision. If the offender is an alien, Oo. ipapadeport siya after After. service of sentence. Laging Yep. ganon, di ba? Oo, Pero, oo. kung wala pa halimbawa na file na criminal case at under immigration law, maituturing siya na undesirable Oo. alien, anong tawag dyan, partner? Summary at administrative proceedings, pwede ang hulihin, dalhin sa detention ng immigration, at kung Nandun siya ngayon sa Warden's Facility, oo, partner. so meron pa rin yan, partner, wag po kayo maaasar. Meron din yung due process. Yung kanyang, kumbaga, meron ng administrative determination ng ating mga agents ng Bureau of Immigration na undesirable ka, pero bibigyan ka pa ng right to counsel, bibigyan ka pa Meron ng nga siya. pagkakataong marinig sa iyong, at karaniwan, in any Sa iyong side, nationality, yung mga embassies nila dito sa Pilipinas Ang magre-represent? ang nagbibigay sa kanila ng counsel. abogado. Yan din naman yung ginagawa ng Pilipinas sa kanyang mga consular offices and embassies abroad. Nagbibigay din siya ng legal na Ako ang- assistance sa mga, kumbaga na sasadlak or nakakasuhan, whether immigration case yan or any other case. Pwedeng criminal Oo. laws, pwedeng iba pa. Si Vitaly Zodorovetsky, ako din kasi gumawa ng story. Aba. Guys, ano bang meron? Ba't sana pupunta to? Ang legal counsel niya is Filipina. Oo, kasi Oh, so, nga, mas ano, alam ng Pilipino ang mga Lengguwahe batas sa kasi, Pilipinas. Tsaka Oo. may kasabihan po tayo na when in Rome, do as the Romans do. Mhm. So pag nasa isang lugar ka, you follow their culture, their traditions, their laws. Yun, batas. Kasi Oo, hindi mo eh. pwedeng sabihin, hindi ko po alam ang batas nyo. Kahit hindi nyo po alam, Pilipino ka, Dapat alam foreign ninyo. national ka, dapat alam mo yan. Research. At hindi ka pakikinggan na hindi mo alam. Presume. Conclusive alam mo. presumption yan na Oo. alam mo, at kapag ikaw ay nag-violate, willing ang iyong violation, hindi mo pwede, hindi ko sinasadya, walang ganun. Depende sa kung ano Kalokohan. mapatutunayan Oo. na ginawa. Ito, partner, naggawa ka pa ng ebidensya na viral Oo. video, kahit Hindi pa sino naka-take pwede. down yun, guys. Oo, Pwede napanood yung ko pa search. eh. Oo. Pero wag nyo nang panoorin, wag nyo na siyang bigyan ng views. Kasi Although walang monetary, naman yan. He won't earn. But, si you know. Vitaly, di ba, namamonetize niya, kaya siya YouTube. content creator siya, kahit na makulong siya, wala siyang Pinakyat niya ang pakialam. pyramid sa Egypt. Oh, nabawal din, di Oo, ba? nakulong siya for a few days, I think, before he was deported. But, I mean, ang ganda lang ng ginagawa ng pamahalaan. Can't say I'm saying this, but napaka-stricto nila dito na this is sending a message sa lahat ng mga dayuhan na magtatangkang mambastos sa Philippines. May kalalagyan kayo dito, no? Hindi Pero- porket, maliit na bansa tayo, pwede nyo kaming ganito-ganito Wala. yan. Oo, Maliit, makukulong malaki. kayo. At the end of the day, sorry partner, si Wala. Vitaly nag-post sa social media after niyang makalaya, so all glory to God. Gusto ko yung tsura mo. Gusto ko, after nun, partner, 290 Saan days. siya nakakahanap Naka- na lakas na? Sabi niya, naging, Ako. baka Diyos na siya partner after, di ba? O, gusto mo yan. Ako naman ang nabaligtad. Ako naman yung tumaas ang blood pressure. Pero partner, kasi ang tanong sa atin, ano ang undesirable alien ayon sa batas? Isa lang yun, yung paglabag mo sa batas ng Pilipinas. Bukod doon, partner, kung ikaw ay magiging pabigat. At ito, nakikita natin ito hindi lang sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa. Kung kaya nga, partner, bago ka doon sa mga bansa na mayroong
visa requirement. Oo. Isa lagi sa mga requirement dyan, yung disclosure mo or yung pagbibigay mo ng impormasyon, sino ang sasagot ng gastos mo habang ikaw Yes, ay pansamantalang sinong liable? nananatili Okay. doon sa bansa na yun. Merong affidavit of support, Yes. affidavit of sponsorship, 'di ba? Kung may kamag-anak ka, hindi yan magiging pabigat, Oo. hindi yan papasok, hindi yan magiging charge sa welfare system ng bansa na yan Bansa, kasi oo. may kamag-anak yan na Sasalo. nag-affidavit under Oo. oath na sasalo medical expenses, Oo. yung mga shopping niyan, Oo. lahat, yung transportation niyan, hindi yan magiging pabigat sa inyong bansa. Para mong nababasa ngayon ang mind ni Papa P who's watching Oo. right now. Sabi niya, yung mga Pinoy ba na tumulong, may liability sila dito. Kasi, Ano kaya yung tulong na? for context po kasi, when Kasi Vitaly ang pinag-uusapan natin. oo, pero meron din kasi sa case po netong Russian na may mga Pilipino siyang kasama when he was operated. Mga Okay. naaresto siya eh. So, Okay, yung mga Pilipino, legal ang kanilang pananatili sa Pilipinas bilang mga Yeah. citizens. Pero hindi sila makakaligtas halimbawa doon sa mga violations, yung crimes. Kasi kung tutuusin mo, sa Pilipinas po, kapag kayo ay nagkasundo na gumawa ng krimen at ginawa ninyo, Oo. ang liability ng isa ay liability ng lahat. yun The lang. act of one is the act of all. Oo. Pero tandaan natin na kailangan na mapatunayan yung by independent evidence, yung conspiracy. Okay. Ano ba yung pinagkasundoan nila sa isip? At dahil hindi nababasa yung isip, partner, kailangan merong ebidensya na nagpapatunay na Hindi Okay. naman yan magkokontrata, hindi nila isusulat yan, partner. Oo. Pero halimbawa, kagaya nun, yung kay Vitaly, tagahawak ng camera o kaya Oo. taga-distract nung gwardiya habang kinukuha niya yung... So yun, kung mapatutunayan Yung mga yun... fund. Oo, yung industrial fund fund. na nakasaksak pa daw, di ba? Tinangay. So yung mga ganun, kailangan ma-establish through independent evidence para masabi mo, they are acting in concert, they are acting in So, conspiracy. ano mangyayari doon? Hindi mo naman pwede ipa-deport ang Pilipino. Hindi, kakasuhan siya dito. Yun lang. O guys, wag na tayong makisaw-saw dito. At yung tinulungan wag niyo ninyo na undesirable alien ay nakauwi na, home free. Kayo, nakakulong. Di ba? Oo. Kayo yung mananagot. So, hindi po nakatutulong sa inyo kung kumbaga kukonsintihin nyo yung Tama. krimen ng iba. Kahit na may bayad o wala pong hindi po nagdi-distinguish ang batas. Kung kayo ay nag-participate sa isang krimen, mananagot po kayo sa batas. Next question po natin dito bago tayong bigay daan sa ilang paalala. Kapag kayo po ay if considered ka na undesirable alien sa Pilipinas, does that mean na persona non grata ka na, blacklisted ka na, hindi Ibang ka na usapan makakabalik? yon, partner. Kasi yung persona non Wala, grata... pwede pa bumalik yang sila Vitaly dito? Kung tutuusin, partner, depende yan sa, halimbawa, yung kanilang violation dito sa immigration. Kasi kung tutuusin mo, pag mag-a-apply yan ulit papasok ng Pilipinas, at meron ka ng, kumbaga, derogatory record, meron ka ng record. Oo. So, hindi na basta-basta. At, kumbaga, yung records ng immigration, meron din yan doon Sa Russia. kung embahada kung saan sila kumbaga titimbre sila bago sila pumasok dito. So kung tutuusin at lahat ng airports, lahat ng pantalan, meron po System tayong yung mga BI, I mean Bureau of Immigration Agents na nakabantay po diyan. Pero hindi automatic, partner, kasi halimbawa isa sa mga grounds, halimbawa behavior, rudeness, kumbaga yung mga Oo. bastos na mga mga alien Oo. na non-Filipino dito, Oo. pwede nyo po yung ireklamo at pwede kayo magsampa rin ng deportation proceedings. Pero Okay. normally kasi, ito na yung partner, yung medyo garapala na at medyo mabibigat. Hindi lang yung parang Natabi nasagi ka mo, lang. nasaktan siya, Oo. syempre magre-react. Hindi naman ganon. Kumbaga, Hindi naman tayo yung ganun parang sila yung may-ari ng Pilipinas. Ay, Diba? may kilala Kung ko mga umasta. ganyan na nationality, partner. Name names, partner. Mamaya. Mga one Diyan syllable ba lang sa ha. West Philippine Sea? Mga one syllable halos yung mga Okay. apelido ng mga to. So yung mga ganon, Oo. pwede isa rin yan sa mga grounds. So marami pa po ito. At syempre, hindi na natin, kumbaga nabanggit, national security and public health. Kung ikaw ay may Yes, sakit, oo. kumbaga pwede kang, o kaya ikaw ay threat, meron kang record na ikaw ay
miyembro ng halimbawa international terrorist organization, may Oo. dahilan po ang Bureau of Immigration to refuse entry, or kung nakapasok ka na, hindi nila na-detect, pwede ka nilang kasuhan ng deportation proceedings falling under the category ng undesirable aliens. Isa pa, dahil Oo. nagtrabaho tayo sa DSWD dati, yes, partner. yung mga convicted na pedophiles, partner, o Oo. kaya mga sex offender sa ibang bansa, isa rin yan sa minomonitor. Hindi po natin sinasabi na automatic na sila ay, kumbaga, mababar from entry in the Philippines, pero tandaan po natin, kasi di ba yung iba, meron silang mga online na arrangement na bawal na sex tourism. At kapag yan ay napatunayan, pwede pa rin po silang, kumbaga, summarily, hindi na natin kailangan sampahan sila ng kaso sa korte kasi may mas mabilis po na legal na remedyo. Ito pong pagpabatiglara sa kanila na undesirable alien na suma total, i-deport po sila. Oo. Papatapon sila sa labas ng And I bansa. have to say that the Bureau of Immigration, napaka-snappy nilang kumilos Yes. talaga dito, guys. Hindi sila nagpapahinga, promise. So kung meron kayong gustong i-report sa kanila, you can just immediately message Correct. them sa mga official Facebook page or social media page. And better kung may ebidensya. Correct. Mas mabilis yun partner. Oo. At alam mo, yung mga ibang nagre-report dyan, partner, yung mga halimbawa, mga kapitbahay nyo, parang mukhang foreigner to buwisit to na, di ba, yung parang kala mo sila yung hari-harian, o paano nakapagpatayo ng bahay? Bahay dito, bakit may bahay? Kanino nakapangalan? Yung, o kaya nagne-negosyo, partner. Pero alam mo na foreigner, yan, Oo. pwede nyo po yang i-report sa I-report. Bureau of Immigration. Opo. So bago po kami i-report naman po ngayon ang aming mga kasamahan dito, ay magbibigay daan po muna kami sa ilang mga... Undesirable anchors. Kasi yung tigas-tigas ng ulo, syempre 125 magap, 127. Na OT na naman tayo 2 minutes, partner. Sa ngayon, bibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Kung kayo po may katanungan sa ating pinag-uusapan, pinahaba ko pa talaga yun. Viber hotline namin, 0919-278-3000. Wag po kayong bibitiw, babalik ang hello. Attorney, sorry na po. Hello, Attorney sa DZMM. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite, and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kino-cover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal. Gising! Ang inyong Mr. Gising in the morning. With pleasure. Energy! Ang hatid namin tuwing umaga. Kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin L. Chico sa alas 6 at kasama si Doris Bigornia sa alas 7:30, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Yung DCMM, napakalaga sa amin sa Malabon Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, kung ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin. DCMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangang i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila yung kanilang saloobin. So, pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radyo patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin. Ako po si Radyo Patrol, Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko na po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong kakayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story,
Nakikita ko po yung sarili ko as a radyo patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging boses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung boses nila o yung totoong kwento sa masa. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM. Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo kagad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung naging resulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan. Pag-ibig, tagumpay, at Oras po natin, 1:31. malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney! Nagbabalik po ang tambalang Aquino Del Prado. Ngayon naman po, ilalahad po natin ang ilang mahalagang balita. Pangulong Marcos Jr. balik sa trabaho matapos magkasakit. Ayon sa Malacanang, narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, magandang hapon. Attorney, balik sa pagtatrabaho si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos magkasakit at isailalim sa magdamag na medical observation ayon sa Malacanang. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na bumalik na sa palasyo ang Pangulo at nakatakdang humarap sa dalawang pribadong meeting mamayang hapon. Inaabangan pa niya ang obserbasyon at magiging payo ng doktor sa Pangulo kung papayagan siyang muling bumiyahe para sa nakatakda niyang aktibidad sa Ilocos Norte bukas. Aminado naman si Castro na hindi pa rin niya personal nakikita muli ang presidente matapos magkasakit, pero tiniyak na nasa maayos na kondisyon na ang Pangulo batay sa impormasyon mula sa mga doktora. Samantala, kinumpirma ngayon ni Jose Castro na sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City, inobserbahan ang Pangulo. Pero tikom pa rin kung anong espesipikong discomfort ang kanyang naranasan. Una rito ay hindi nakadalo ang Pangulo sa idinaos na awarding ceremony ng 10 Outstanding Young Men 2025 na ginanap sa palasyo kanina. Pero kahapon, nagawa pang tumalo ni Pangulong Marcos sa magkahiwalay na aktibidad sa Intramuros at Cotabato City. Hindi po sa atin na nabanggit kung ano ang particular na discomfort na kanyang naranasan. But ang maimportante po rito at dapat natin maipaalam sa ating mga kababayan na siya po ngayon ay muling nagtatrabaho at nasa Malacanang. Siya po ay nasa maayos na kalagayan at mamayang hapon po ay magkakaroon pa po siya ng dalawang pribadong meeting. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM. Maraming salamat, Christian Yusores. Samantala, pabuyang aabot sa 10 milyong piso para sa informants ng tax evaders, smugglers. Wow, tinutulak sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert, magandang hapon. Magandang hapon, Liza at Attorney. Upang mapalakas ang kampanya ng pamahalaan laban sa mga tax evader at smugglers, isinusulong ni Senator Jinggoy Estrada ang pagpasa ng Senate Bill 1011 na nagtatakda ng mas mataas na pabuya para sa mga informant o tipster kontra sa mga hindi nagbabayad ng tamang buwis at customs duties. Lain ng panukalang batas na i-update ang dekada ng umiiral na informers reward system na ang Estrada ay napaglipasan na ng panahon at depektibo na dahil imbes na makatulong ay nagiging dahilan pa upang panghinaan ng loob ang mga whistleblower na magsumbong sa mga lumalabag sa batas. Sa kasalukuyang batas, aabot lamang ng hanggang 1 million pesos ang maaari matanggap ng isang informer gaano man kalaki ang kasong may kinalaman sa tax fraud o smuggling. Ayon kay Estrada, matagal nang umahad lang ang limitasyong ito sa paghimok ng kooperasyon ng publiko. Sa ilalim ng SBM 1011, ang mga informer ay magsusumbong ng tax fraud ay maaari makatanggap ng hanggang 10 milyong piso o 10% ng nakulagtang buwis alinman ang mas mababa. Para naman sa mga kaso ng smuggling, maaari ring igawad ang pabuya ng hanggang 10 million pesos o 20% naman ang halaga ng nakumpis ng kontrabado alinman ang mas mababa. Tiniyak din ng panukalang batas
ang confidentiality ng pagkakakilanlan ng mga informer, nagtatakda ng mabigat na parusa sa sino mang maglalabas ng impormasyon ng walang pahintulot at pinagbabawal sa mga establishmento ang pag-iwas sa pananagutan kapag nagresulta ang tip sa pagbawi sa kita o pagkumpiska ng mga smuggled goods. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM. Robert, kapag ba yung mga 10 million na pabuyad dyan sa mga informant ng tax evaders ay binigay, taxable ba o tax-free? Tax-free ba? Yun yung lilinawin din natin. Although, kasi diba sa batas naman natin, lahat ng beyond the extra kita taxable din naman. Correct. Pero Ayun. ito tingnan natin kung ipapa-exempt. Yan, si Senator Robert Pili ko Mano. mas may lulutang dyan pag sinabing tax-free yung pabuyang 10 milyon. Paano kalang batas pa naman, pwedeng ipasama yun. Ayun. Alamin natin yan kay During Senator. the committee hearing, pwede na nilang ilatag yan. At kung ano sasabihin, siyempre, na pinaka-importante ng BIR. Oo. Maraming salamat, Robert Mano. Imagine mo yun kung 10 million yung pabuyat, tapos yung tax mo 9 million. No? Pag minsan di talagang Pilipinas. But anyway, partner, may isa pa tayong balita. Yung Napolcom, dumistansya sa pag-alma ni MMDA General Manager Nicolas Torre III sa optional retirement nito. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado ihahatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene, magandang hapon. Magandang hapon, Attorney at Liza. No comment muna si Napolcom Vice Chairperson and Executive Officer Commissioner Rafael Calinisan sa panimbang issue na umusbong sa optional retirement ng dating PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Kasunod ito ng pahayag ni Torre sa naturang desisyon kasabay ng giit na wala pa siyang inihain na o pinipirmahan na anumang dokumento kaugnay sa kanyang sinasabing optional retirement. Bagay na dalawas din sa una ng sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla kahapon na siya mismo ang tumawag at nag-asikaso sa clearance ng dating hepe ng pambansang pulisya. Samantala sa phone interview naman sa Campo Crame, sinabi ni Remulla na kasalukuyan na ito na inaasikaso ng Malacanang at hinihintay na lamang nila magiging ulat ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro ukol dito. Matatanda ang una ng sinabi ni Remulla na nais nilang imbitahan si Torres sa donning ng ranggo ni Lieutenant General Jose Melacio Tatis Jr. na siya namang inaasang susunod na tatanggap ng 4 na estrelya sa Philippine National Police. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Maraming salamat, Marlene Padiernos. Huwag nang mag-atubili. Batas na ang nagsasabi. Hello, Attorney! Sabi ni Sergeant Putik, Miss Liza, okay na yung kahit 5% tax, paldo na yan. Yung pabuya na 10 million. So pipili kayo kung gusto nyo ng 10 million na pabuyang makuha sa gobyerno. Alamin nyo nasan si Atong Ang, 10 million din yon. O mag-i-informant kayo sa mga kilala nyong tax evaders, diba? Pero partner, ang BIR, bukod doon sa kagaya niyan, may nagpapanukala, yung meron silang programa, ewan ko kung hanggang ngayon, iti-text mo yung nasa official receipts. Meron silang parang raffle. Hindi ko alam kung buwan-buwan o every quincenas. Ewan ko lang kung tinuloy pa nila. Kasi a few years back, meron pa kaming ina-announce dito sa DZMM na gano'n. Yung parang i-report mo yung mga purchases mo. Para yan kasi yung third-party cross-checking, cross-referencing. Kung nagdedeklara ba itong mga merchants. Kaya di ba? Lagi ang advice ng BIR, kumuha po kayo ng resibo. Ano man ang inyong binibili. Kasi yung hindi natin alam, mayroong mga unscrupulous o yung mga hindi matutuwid magnegosyo, hindi lahat dinideklara yung kanilang mga sales. Ngayon ko lang din nalaman yan na partner. And speaking of resibo, ito naman din ang lagi natin pinapaalala sa Hello Attorney. Purchase man yan o hindi, pero bawat transaction nyo, dapat meron kayong resibo. May it be in a form ng text message, ng emails, black and white. Para documentation. Para ano man mangyari, yan ang sasalo sa inyo. Kasi maraming mga tao mabilis makalimot eh. Correct. At Nag-a-amnesia. kahit tayo, kumbaga yung
hindi nga natin matandaan lahat ng nangyari kahapon, lahat ng binili natin, di ba? Ako sinusubok kong kalimutan talaga, partner. Pinipilit ko yun. Pero partner, kung nagpautang ka, hindi mo dapat malimutan kasi Oo. kailangan mong maningil. Oo. Mhm. Nako, kaya dapat yan in black and white lagi yan. Ngayon, partner, ito speaking of yung mga mensahe po marami na nagpapadala po ng Oo. mga mensahe po sa Marami atin ng resibo. dito. Si Tita Nona Damian, unang-una. Si Wilson Pamitan, Louis Basco, syempre John Kenneth Doren, Islao from South Korea, si Sergeant Putik, hello po, Vina Hermohino from Subic Bay, Zambales, Ruby Watiwat from Marinduque, Marvin Riabad from North Caloocan, kalalabas lang daw ng ospital na dengue. Ay, sino? Si Marvin? Oo, so magbasa ka lang ng balita, Architect Marvin, Naku, para pagaling tumaas ka. yung blood pressure mo. Oo. Get well soon. hindi ka mahihirapan dyan. Get well soon, Architect Marvin. Si, nandito, tinan mo si, tawag dito, si Marilu Dones, sabi niya, yes, we need to pay taxes accordingly. Pero matutuwa ka ba kung ang binabayad mo ay ninalakaw lang pala? Ayun nga ang problema, Siyempre, kaya talagang marami na po tayong mga Pilipinong galit na at we're demanding for accountability. Maibalik man lang itong mga ninakaw sa atin. Balita ko, merong kontraktor dyan ang sinabi pa na sila ang ninakawan nung sila ang nagbalik ng pera sa pamahalaan. Gusto mo yarn? Very Grabe. Vitaly yan. Si Vitaly talaga, ginamit pa ang Diyos sa kanyang post, diba? Saan kayo kumukuha ng kakapalan ng mukha? Saan ang supply nyo? Bakit kayo ganyan? Si Yes Boss ay nandito na po sa ating Ligaya Chingtan din Oo. ay nasa YouTube Live from Valenzuela City. Sara Concepcion, Metong DC, Tita Lina ho. si Yes Boss sabi niya, ano sabi niyo, yung reward ay taxable pa? Yun nga. Panukalang batas pa lang po, relax pa lang. Wala pa pong Pero final totoo ba version. yun? Wala ba tayong parang mga policy sa mga ganong rewards na dapat Partner, hindi taxable? tama yung sinabi ni Robert kanina, as a general rule, Kapag lahat lagpas, ng kita, lahat ng natatanggap mo, taxable yan. Unless merong special law na nagsasabi, hindi. Exempt Grabe, yan. no? Grabe, no? So talagang wala na ako relax ibang lang po, masabi. relax. Binagigets ko rin ang galit Imagine ninyo, 'di ba? Bawat galaw mo dito, kulang na lang huminga ka, may tax yung bawat hinga mo dito Miss Sobrang Rina lala. Lin Saborido, relax ka rin ba? Kagaya ni partner Liza Hindi na from ako relax. Dasmariñas, Cavite. Si Henry Batara nandito na po, Blessed Thursday, Hello, watching hello. with Lance. Well, delivery. Alfredo Turla, partner, kailangan natin basahin. Hello po, magandang hapon po, Miss Liza Aquino, Attorney Noel Del Prado, my favorite duo, watching from May Kawayan City, Bulacan. Uy, hello God po sa bless inyo. po sa inyong dalawa. Si Rina Lin Saborido nandito na rin. Tsaka si Hello, Miss Ryan Rina Lin. Concepcion ay nandito na po sa ating live stream. Kelly, Sheila, Vera, Vera, nandito bumabati na rin kay po. Oo. greetings to show, Kirihara daw. Hello. Ito nga partner, balikan natin itong mabilisang topic natin, itong undesirable alien. So ito pong nangyari dito, itong deportation, tas pinag-usapan natin kanina yung persona non grata or blacklisting process, separate process yun. Oo. Tandaan natin yung persona But non who will grata. file it? Okay. So hindi iyan kasama dito sa ating immigration law. Tandaan po natin, kaunting review dito sa Hello Attorney. Dati, merong mga sangguniang panglungsod, panlalawigan na nagdeklara na certain individuals o na persona non grata. Ito po ay kumbaga bahagi lang ng freedom of expression. Nagpapahayag sila ng galit, nagpapahayag ng pagkadismaya bilang mga kinatawan ng locality. Nagiging relevant po itong persona non grata kung ito po halimbawa ay dineklara ng isang bansa when it comes to mga embassy or consular officials. Yan yung kumbaga same day, pack up your bags. Alis ka na kasi meron kang ginawa na lalabag sa dignidad ng host country kasi hino-host kayo dito bilang Pero consular sino yun? official. Presidente ba natin? Hindi, yung ating kumbaga DFA magdedeclare. Syempre, kumbaga under naman sila Office of the President pero alter ego yung ating Secretary ng Department of Foreign Affairs. Okay. Pero kumbaga all the rest pero meron din tayong blacklisting, partner. Ito Pero nga, hindi partner. siya in the form of persona non grata. Nandyan yan sa ating immigration law. So sila, ang may power to exercise that, power to do that, Bureau of Immigration. hindi DFA. Ayon sa batas din. Okay, After okay. due process at Oo. syempre, kumbaga, at
ito namang bina-blacklist, partner, yan yung mga kung tutuusin mo, yung hindi lang nakagawa ng krimen sa ibang bansa. Pati dito, ito yung mga sinasabi ko sa iyo, partner, na mga sex offenders, Yes, oo. mga predators na mga bata, mga pedophiles, Oo. at iba pang mga, kumbaga, hindik-hindik yung mga krimen, heinous crimes. At talagang, bakit mo papapasukin dito at ilalagay mo sa panganib yung iyong mga citizens. Oo, Hindi, at saka kababayan. usually mga ganyang partner, hindi naman din sila dumadaan sa tamang bumabakbo Correct. yung mga yan. Kasi nga, tandaan natin. Bangka yung mga yan. Yun, partner, isa pa, magandang nabanggit mo yan, partner. Yung pamemeke ng iyong mga travel papers, documents, peki yung passport mo, peki yung kung ano man yung kailangang permit, or even minsan, partner, yung mga nagpupuslit ng mga kontrabando o kaya kahit hindi yan illegal per se, pero halimbawa magpapasok ka ng karne, ng gulay, or kung ano man na merong special quarantine permits na nire-require ng batas, pero dapat legal at lehitimo, hindi yung pineke mo para lang maipasok mo dito. Kausap ko yung Bureau of Immigration ngayon, partner. Oo, nakikinig sila. Hello po. Hello po sa inyo. At ayun nga, I think na idala na po sa ospital ang Russian national na naaresto to verify kung siya nga ba'y may HIV. Oo. So we will know soon and I'll keep Kasi you yung guys ibang mga updated. netizens po, pinapansin, marami siyang lesions doon sa Is kanyang... it lesions or is it just really an Fake- allergic reaction to allergic. heat? Or, Pwede kasi rin, kaya nga. malagkit sa Pilipinas, guys. Oo. So, kumbaga, parang ako, pag nag-Amerika ako, pasintabi sa mga nanonood, nagno-nosebleed ako, partner, or nasusunog yung aking pisngi at nagda-dry aking lips kasi hindi rin ako pang first world country, ganun. Okay. Kasi nga dito, siya mismo nag-declare ng kanyang, or nag-claim lang, hindi natin alam talaga kung meron siyang HIV or AIDS. Pero kasi po, meron po tayong batas dyan sa HIV na kung saan, yun pong kondisyon ng pagkakaroon ng HIV and AIDS, number one po, confidential po yan. Yes. At kung halimbawa, dito kasi hindi ganito yung kaso, halimbawa may isa kayong nagko-content at idideklara niya isang tao na may HIV and AIDS, bukod sa violation po yan ng Data Privacy Act, violation din po yan ng HIV/AIDS na batas natin na umiiral na ginagawa pong confidential and hindi tayo dapat nagdi-discriminate with against people living with HIV. Kasi itong hindi nakakatulong itong mga ganitong content para kumbaga maging sympathetic tayo May stigma sa na nga dyan, yon ganyan pa. yung stigmatization ay pinatitindi at yan kumbaga hindi man direktang violation ng HIV/AIDS law natin kumbaga nakatutulong doon sa kultura ng diskriminasyon laban sa kanila. Yes. Partner, nakatanggap ako ng papel dito. Ang nakalagay po dito, Liza, mag-commercial break ka ng 1:45. 3 minutes na naman tayo, mga partner. So sa ngayon po, ay magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala ulit, mga kapamilya. Sa ating pagbabalik, basahin natin ilan sa mga mensahe ng ating mga texters po dito. So wag po bibitiw, magbabalik ang Hello Attorney. na naman. Hello, Attorney sa DZMM. Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter. Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko. May kasama kang makikinig sa'yo. Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal. It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love. Ako to, si Chang Ami. Open na open yan na pag-usapan dito po sa Ako To Si Chang Ami. Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pagbabalita para alam namin yung update daily ng mga bilihin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa ICE 30. Una sa balita, una sa public service.
Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na at nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigornia. Mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney! Nagbabalik po ang tambalang Aquino Del Prado dito po sa Hello Attorney sa DZMM partner. Yes! Ang dami na nilang nanonood sa atin. Shoutout po sa lahat na nakatutok sa YouTube Live. Hello, 1,200 viewers sa YouTube. Si hello. Daryl Eclarinal ay may question. May question din po ulit ako, additional na sa una. Pag naka-floating po, required pa din ang employer na maghulog ng government contributions. Tama po ba? Pag hindi nahulugan, ano po ang pwedeng violations kaya po nito? Kaya mo yan, partner, laban. Okay. Miss Daryl Eclarinal, kayo po ba ay nasa gobyerno o nasa pribado? Pero hindi ko rin po alam ang eksaktong sagot dito. Aaralin ko po yan. Pero text po kayo ulit para lang may dagdag na impormasyon. Kasi ang alam ko, partner, sa GSIS, halimbawa, ikaw ay, kasi hindi malinaw, yun din pala, linawin natin. Iba kasi yung naka-floating dahil walang trabaho, ikaw ba ay contractual? Kasi hindi ka naman babawasan kapag ganun, wala kang GSI. Hindi ka considered government employee. Pero halimbawa, ikaw ay plantilla, regular government employee, ikaw ay nasuspend dahil nakasuhan ka. Hindi obligado ang gobyerno na maghulog. At yun ay magiging gap sa iyong serbisyo. Pero ang hindi ko alam kung doon sa SSS... Medyo marami pang kulang na information. Opo, kailangan natin alamin. Opo, Ma'am, Sir Daryl Eclarinal. Ano ba, babae ba to? Lalaki o babae? Opo. Message po kayo. Opo. Si Texter 7121, di namin alam kung he or she or they. Hello po, attorney. Gusto ko lang po sanang itanong. Dito po sa tinitira namin lupa ay 50 years na po kaming nakatira dito. Ngayon ay pinapaalis na po kami ng may-ari ng lupa. Ano po ba ang maipapayo nyo sa amin? Number 1 po, ano po ba yung inyong kumbaga legal na dokumento? Kayo po ba ay pero nangungupahan? Pero ina-acknowledge niyang may-ari ng lupa. Kaya nga eh. So kung tutuusin, kung kayo ay nananatili dyan, out of tolerance. Ibig sabihin, pinapayagan lang kayo ng may-ari. Kung babawiin niya na po yun, wala po tayong magagawa. Pero halimbawa kayo ay nangungupahan. Hindi naman din po ibig sabihin na may karapatan pa rin kayo manatili. Halimbawa, natapos na yung inyong lease contract. May dahilan na rin po. Kumbaga, kung kayo po ay halimbawa, kasi sinabi niya naninirahan, so hindi naman ito agricultural. Ibang usapan po kasi kapag kung agricultural land ang we'll sangkot. Know. Dapat magpadala pa po kayo. Padala pa po kayo ng dagdag na information. Partner, excuse me lang. Kasi we're asking about Daryl Eclarinal. So nasa linya na po natin siya para po sa karagdagang information. Daryl, magandang hapon. Welcome to Hello Attorney. Hello po. Buti na lang tumawag ka. Kasi kailangan namin ng dagdag. Opo. Sabi nyo, gobyerno po kayo. Hindi po. Private. Okay, ganito po muna, sir. Okay po. So, private company po kayo, sir. Tapos kayo po ay ilang taon na pong employed doon before po nag-floating? 3 years na. Bale, ang company kasi namin is outsourcing company. Outsourcing company. And I am an outsourced doon. Okay po. Okay. Pero ibig sabihin, kasi maraming pwedeng ibig sabihin ng outsourcing, kayo ba ay employed ng agency na nakadeploy dyan sa kumpanya? Yun po bang ibig sabihin? O regular? Parang ganun. So, kasi, ano po, bale, meron po kaming kliyente. Okay. Pero meron kayong agency? Yes po. Okay. So, ang inyong employer ay yung inyong agency.
At dahil kayo naka-floating, ibig sabihin walang available na client for deployment. Yun pong ibig sabihin. Tama po ba? So, ibig sabihin, sa ngayon, ay sabi nyo, 3 months na kayong walang assignment. 3 months po yung napag-usapan na floating. Floating Pero period. nakakailan na po kayong, gaano katagal na po kayong floating? Bali po, pang-una pa lang. Unang buwan pa lang. Yes. Bali po, ang usapan po kasi, sa hanapan po ako ng client. Then after 3 months, pag wala po sila maibigay, iaano po, for separation fee na siya. Okay. Pero habang po, kayo po ay naka-floating or yung ibang tawag standby, ay sumusweldo po ba No kayo? work, no pay po siya Okay. And So, I'm a regular employee. yan. Kailangan po natin na itanong yan sa SSS. Kasi SSS contribution po ang tinatanong ninyo, hindi po ba? Required ba? Lahat po sana nung government mandated. Hindi din. Pati PhilHealth, Pag-ibig, lahat nakasuspend. So yan po, kailangan po namin Yun po yung, i-research yan. Yun po yung tinatanong ko. And Sige one po. more thing po is, tatanong ko na lang din po is, pasok ba siya sa constructive dismissal? Kasi, okay. 3 months po kasi yung valid nung floating. Pinapasahan po nila ako ng email with regards to final pay. Hindi pa naman po ako nagre-resign. Okay, so yan. Kasi kung yun lang pagiging floating or standby, hindi yan sapat na masabi natin na yan ay constructive dismissal. Pero kagaya niyan, meron ng sinasabi mo, computation ng final pay? Pinapasahan po nila ako ng yes, yung per final pay and Pero siguro, Daryl, kung meron kang natanggap na ganun, padala mo din sa amin sa Viber para maaral. Kasi, totally po napasa ko po yung image. sorry, hindi pa namin Nakikita ngayon dito, sir. But okay, i-check po ni Attorney Noel ito. Sir Daryl, okay lang po ba na yung mga documents pong yan ay may ipadala niyo sa Viber? Opo, at siguro baka hindi bukas kasi kailangan namin tanungin itong Pag-ibig, yung SSS and PhilHealth kung ano ang polisiya, required ba kahit na naka-standby kayo? Kasi sabi nyo, regular employee kayo, tama po? Yes. Okay, so yan, ang itatanong natin. Kami ang tatawag sa iyo pag ready na po kami to answer yung comprehensive na tanong po ninyo. Okay po? Opo. Salamat po. Maraming salamat. Daryl, tawag ulit. Abangan po natin yung mga ibibigay yung mga documents, sir, para po next week ay may maibigay pong sagot si Attorney Noel. Salamat po sa inyo, sir. Ingat po Pero kayo. ang bilis ni Daryl, tumawag ka agad. Yan po yung kailangan natin. Mas maganda na may dagdag na impormasyon. Sino mo ngayon? Alam natin, private company pala partner. Oo. So, si Calderek Kalinga ay nandyan na rin sa... Yes, boss. Saan ka nakatingin? Ayun. Sa taas. Si Estela Garcia, malamig daw sa Japan. Sana all. Ay, partner, ito, may question si Oscar Dagamina. Sige. Yung friend niya ay... na-mention ko na yung name mo, sorry. May nireklamo sa women's desk ng sexual harassment pero nagkaareglo din sa labas. Kapag ba ganyan ang mangyayari sa record, mabubura ba? Kasi yung mga kung napablatter na hindi naman yan basta-basta mabubura. Pero kasi yung record naman na crucial ay kung naisampayan sa korte. So kung ang takot niya ay pag nag-request siya ng NBI clearance, meron bang hit? Wala pa po. Okay, alright. Yun lang po. Si Alex po nandito, partner. From Austria. Salamat po. Teka lang. Nona Damian, yes boss. Oscar, yun na ba? Si Joan Santos, di ba attorney? Deus Perez. Si Joan Santos sabi niya, di ba attorney, may batas na nagsasabi pag nakatayo ang bahay mo sa lupang hindi mo pagmamay-ari na mahigit 1 dekada, ay pwede mo na ito pamuhon o patituluhan. Hindi po. Yan po kung walang may-ari. Nung lupa, dito, alam po niya na meron may-ari, hindi po yan mahihinog. Yan po ay acquisitive prescription at hindi po yan 10 years. Ngayon po, dati ang 30 years naging 20 years pero dapat po walang may-ari niyan, whether government or private. Kasi kung may may-ari po niyan, kahit gaano katagal po kayo diyan, hindi po yan mahihinog. At depende pa po yan sa uri, sa classification ng lupa. Kung yan po ay forest land. Kung agricultural, yan
pwede yan. May posibilidad, pero hindi pa rin po automatic. Meron din mga kondisyon. Ayun po. Sa ngayon po ang kondisyon ay kailangan natin mag-goodbye partner. 20 seconds na lang po ang meron sa atin dito sa programa. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala na hatid po namin dito sa programang ito ang mga batas sa madaling maintindihan. Attorney Noel Del Prado po, wag po kayo mag-alala. Magtanong lamang at manigurado. Dahil dito po, sa Hello Attorney, sagot ka ng batas. Susunod! Aksyon ngayon Sa DZMM. kasama si Tito Winnie Cordero and Doc Dennis. Sila ba present na? Present Yan. na po. Ayun na nga po mga kapamilya. Psychic tayo. Oo nga, in fairness partner. Good job! Ingat po guys. Salamat po sa panonood. See you Ingat. tomorrow. Bye! Hello Attorney sa DZMM.